Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 na oras. Sa ngayon, isa ng ganap na bagyo ang minomonitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito sa layong mahigit 1,300 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Dahil sa umiiral na southwesterly wind flow o hanging habagat mula sa kanluran, may mataas na tsansa ng pag-ulan sa Palawan, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. Samantala, sa natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, gayon din sa malaking bahagi ng Visayas, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Ngayong araw hanggang bukas, posible ang mga localized thunderstorms na walang direktang kaugnayan sa tropical depression. Karaniwan itong tumatagal lang ng 1 hanggang 2 oras. Ayon sa official track ng Pag-asa, inaasahang kikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa mga susunod na araw. Batay sa latest track, posible itong pumasok sa PAR pagsapit ng Huwebes ng hapon o gabi at papangalanang itong bagyong Domen. Ito ang magiging ika-4 na bagyo ngayong taon. Sa oras na pumasok ito sa PAR, posible na itong nasa tropical storm category at inaasahang lalo pang lalakas. Pagsapit ng Biyernes, maaari na itong maging severe tropical storm at posibleng maging typhoon sa darating na weekend. Batay sa cone of probability, maliit pa rin ang tsansang direktang maglandfall ito sa kalupaan ng bansa. Ngunit may posibilidad na dumikit ang sentro nito sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon, kabilang ang Batanes, Cagayan, at Isabela. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng wind signal number 1 at malalakas na pag-ulan dulot ng outer rain bands ng bagyo pagsapit ng Sabado at Linggo. Patuloy pa ring pinapayuhan ang lahat na bantayan ang mga susunod na update tungkol sa bagyong Domen. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan pa rin ang generally fair weather conditions sa malaking bahagi ng Luzon mula umaga hanggang tanghali. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang mararanasan hanggang early afternoon. Pagsapit ng hapon at gabi, normal na mabubuo ang mga kaulapan at localized thunderstorms, lalo na sa Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Occidental Mindoro, at ilang bahagi ng Camarines Provinces. Sa Metro Manila, mananatiling mainit ang panahon na may temperaturang aabot hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay nasa 25 degrees Celsius. Pinakamainit na temperatura ang inaasahan sa Tuguegarao na maaaring umabot sa 39 degrees Celsius. Dahil dito, patuloy na pinapayuhan ang publiko na ugaliing uminom ng maraming tubig at magdala ng payong o anumang proteksyon laban sa init ng araw na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa Palawan, lalo na sa central at southern portions, tataas ang tsansa ng pag-ulan dahil pa rin sa southwesterly wind flow mula sa West Philippine Sea. Sa Visayas naman, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Simula pa lamang ng umaga ay may posibilidad na ng pag-ulan sa Negros Island, Central Visayas, Southern Leyte, at Eastern Samar. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, mas tataas pa ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, kaya pinapayuhan ang lahat na magdala ng payong kapag lalabas ng bahay. Ang temperatura sa Puerto Princesa at Metro Cebu ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius. Sa Mindanao, may posibilidad na ng pag-ulan pagsapit pa lamang ng umaga sa malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, at Soxargen dahil sa hanging habagat mula sa timog kanluran. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, may mga pagkakataon pa ring sisikat ang araw lalo na sa Misamis Oriental, Bukidnon, at Agusan Provinces. Gayunpaman, sa silangang bahagi kabilang ang Surigao Provinces at Davao Region, mataas na ang posibilidad ng mga pag-ulan bago pa man magtanghali at maaari itong magpatuloy hanggang gabi. Sa malaking bahagi ng Mindanao, asahan ang mga pag-ulang minsan ay malalakas kaya mahalagang magdala ng payong, sombrero o kapote lalo na sa dakong hapon. Pinapayuhan din ang publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil ilang araw nang nakararanas ng pag-ulan sa rehiyon. Sa ngayon at sa susunod na 2 araw, wala pang inaasahang gale warning o babala para sa malalakas na alon kaya wala pang nakikitang sea travel suspension. Gayunpaman, sa pagpasok ng bagyo sa PAR, posibleng makaranas ng maalong karagatan sa Philippine Sea pagsapit ng weekend, lalo na sa mga silangang bahagi ng bansa mula Luzon hanggang Caraga Region. Maaaring umabot sa 2.5 hanggang 3 metro ang taas ng alon, partikular sa malalayong bahagi ng dagat.